Kabanata 771. Sobrang awkward ng pakiramdam ni Harvey. Nagpeke siya ng ubo at iniba ang topic. Mr. Wenzel, hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo nitong nakaraang dekada, ngunit para makabalik ka sa ganoong kritikal na oras ay nangangahulugan na binibigyang pansin mo ang Grand City sa lahat ng oras na ito, tama. Hinayaan mo na ang mga bagay-bagay ay tumagal sa kurso nito sa Grand City, hindi ba? Sa sinabi ni Harvey, kapwa isinantabi ni Wenzel at Veda ang usapin ng kasal ni Harvey. May bakas ng pagkagulat sa mga mata ni Wenzel. Bakit ganyan ang tingin mo? Simple, mula sa paraan ng pagiging young master ni Dan, masasabi kong maraming iba't ibang paksyon sa loob ng Grand City. Ang lahat ng mga paksyon na ito ay malamang na gumagalang lamang sa iyo sa ibabaw. Sa sandaling nawala ka, ginawa nila ang lahat para itulak si Dan sa upuan ng kapangyarihan para magkaroon sila ng papat na makokontrol nila. Nakakalungkot na hindi yun napagtanto ni Dan at naniwala na siya ay sanay sa laro. Sa totoo lang, kung wala ang kanilang proteksyon, hindi siya dapat banggitin. Tumango si Wenzel. Ano ang batayan ng iyong pangangatwiran? Tinuro ni Harvey si Veda. Veda, siya ang pinakamahusay na kandidato para maging isang papi na pinuno, ngunit hindi siya ang pinili nila. Gusto nilang putulin ang koneksyon mo at ng susunod na pinuno. Kahit na nasa paligid ka pa, ang gusto nila ay iba sa gusto mo. Habang nakasangla si Dan, siya rin ang pain mo. Kung ano ang takbo ng larong ito ay depende pa rin sa gusto mo. Nagpakita si Wenzel ng isang makabuluhang tingin nang pakinggan niya si Harvey na may kumpiyansa na ipaliwanag ang kanyang pananaw. Pagkatapos, naglagay siya ng isang tasa ng tsaa sa harap ni Veda at sinabing, "Uminom ka, mahal kong anak. Kinikilala ko itong magiging manugang ko. Susuportahan kita pero gusto mo siyang ligawan." Lahat sila ay nagsabi na madali para sa isang babae na habulin ang isang lalaki. Tumanggi akong maniwala na hindi mo siya makukuha sa iyong kamay. Ang brunch na iyon ay itinuturing na unang pagkakataon na opisyal na nagkita sina Harvey at Wenzel pati na rin ang pagsubok nila sa isa't isa. Bagamat hindi nila inilagay ang lahat ng kanilang mga cards sa mesa, pareho silang nakamit ang isang simpleng kasunduan. Tungkol naman sa pagiging son-in-law ni Wenzel, hindi natuloy ang magkabilang panig matapos iwasan ni Harvey ang paksa. Nag-enjoy si Harvey sa brunch na may kasamang pot of tea. Bihira lang siyang magkaroon ng ganoon kasarap na gana. Nang matapos si Harvey, hiniling niya kay Veda na pahiramin siya ng kotse. Pumunta siya para tingnan ang Lungmen Training Hall. Ilang araw na ang nakalipas mula noong huli siyang bumisita, at iniisip niya kung ano ang nangyayari. Saktong pagdating ni Harvey sa kalye kung saan matatagpuan ang training hall at nagsimulang maghanap ng parking spot, biglang nag-vibrate ang phone niya. Ito ang kanyang pribadong numero, at kakaunti lang ang nakakaalam nito. Nagdalawang isip si Harvey bago ito kinuha. Isang nakakatakot na boses ng babae ang nagmula sa kabilang panig na nagmamakaawa ng tulong. "Mr. Representative, tulong. Iligtas mo ako. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin ngayon. Ikaw lang ang makaka." Natigilan si Harvey bago siya nagsalita. "Sino ka? Bakit nasa iyo ang number ko?" Mabilis na sinabi ng babae, "Ako ang asawa ni Hale Hoffman. Siya ay kinidnap. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya o patay na. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo." Sa wakas ay naalala ni Harvey kung sino si Hale at mabilis niyang sinabi, "Ano ang nangyayari?" Sabihin ito ng dahan-dahan at malinaw. "Hindi ko maipaliwanag ang lahat. Nasa car park ako sa Central Business District ng Grand City. Please, iligtas mo ako." Nagmamakaawa si Mrs. Hoffman. Naririnig ni Harvey ang takot sa boses niya. Habang hindi alam ni Harvey ang nangyari, alam niyang kung hindi dahil na corner na siya, hindi siya hihingi ng tulong sa isang estranghero. Agad niyang tiningnan ang GPS at sinabing, "Hintayin mo ako. Pupunta ako dyan sa loob ng 3 minuto." Mabilis siyang nagmaneho papunta sa paradahan ng sasakyan at pumarada sa medyo tagong sulok. Pagkababa niya ng sasakyan, nagsuot siya ng face mask. Pagbukas ng pinto, nakita niya ang ilang lalaking nakaitim na pinipilit ang isang babaeng nakasuot ng tradisyonal na damit papunta sa sulok.
Hawak nila ang isang tabako sa kanilang mga kamay, hinihit-hit at binubuga ito. Magtatawanan pa sila ng masama. Ang ilang mga security guard na humahawak sa kaligtasan ng paradahan ng sasakyan ay hindi ganoon kalayo, ngunit nakatayo sila sa malayo sa sulok, at masyadong natatakot na tumingin. Mula noon pa lang, kitang-kita na ang katayuan ng mga lalaking nakaitim na ito ay dapat na mataas. Sa likod nila, may nakalagay na coffee table at upuan. Isang babaeng nakasuot ng puting Amerikana ang nakaupo at umiinom ng kanyang tasa ng kape. Sa kung gaano siya ka-relax, mas parang pribadong club ang lugar kaysa paradahan ng kotse. Nang makita ng babae si Harvey na sumulpot, may paghamak sa kalmadong ekspresyon nito at gumawa siya ng gesture para sumigaw ito. Halatang wala siyang pakialam kung may makakita sa nangyayari, ngunit ayaw niyang may makagambala. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata at sa wakas ay nakita niya si Mrs. Hoffman sa pagitan ng mga lalaking nakaitim. Hinawakan ng isang lalaki ang kanyang buhok, at isinandal siya sa hood ng isang sasakyan. Namamaga ang mukha niya, at gulo-gulo ang buhok. Sira na ang damit niya. Maaaring isipin ng isa kung ano ang darating sa kanya sa lalong madaling panahon. Isang kalbong lalaki ang bumungad sa kanyang likuran at hinawakan siya sa kanyang leeg. Madali niya itong binuhat, at mabisyo ang ekspresyon nito. Pinilit niya ang kanyang dila at sinabing, "Bakit ang lamig ng boses mo, Mrs. Hoffman? Talagang mas gusto kong pahirapan ka, ngunit nag-aalala ako na nasa sabik ako na tuluyan na kitang mapahamak. Ano ang dapat kong gawin?" Speaking of which, ano ang gagawin ng taunang si Hale pagkatapos niyang makitang sinisira namin ang sarili niyang babae? Luluhod ba siya sa harap namin, magmakaawa sa amin na palayain ka, at ibigay sa amin ang gusto namin? O tititigan na lang niya at tititigan habang kasama ka namin? Sinampal muli ng kalbong lalaki ang mukha ni Mrs. Hoffman. Si Mrs. Hoffman ay umubo ng isang subo ng dugo, at mayroong kahit isang ngipin sa dugo. Hindi niya napigilan at nagsimulang umiyak. Kahit na tumutulo ang mga luha niya, nanginginig pa rin siya. Lalong tumawa ang mga lalaking nakaitim, na yumuko patalikod. Humakbang pasulong si Harvey at malamig na sumigaw, "Bitawan mo siya." Nang marinig ni Mrs. Hoffman ang boses ni Harvey, siya ay likas na tumingin. May bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata na orihinal na puno ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang kakaunti lang ang makakaligtas sa kanya, ngunit tiyak na isa si Harvey sa kanila. Ang mga lalaking nakaitim ay napalingon lahat at tumingin kay Harvey na may madilim na sulyap nang marinig nilang sinaway niya sila, na sinisira ang kanilang saya. Kumunat ang noo ng babaeng umiinom ng kape. Halatang hindi siya nasisiyahan sa biglaang pakikialam ni Harvey. "Anak, hindi mo ba alam na hindi ka dapat nakikialam sa mga bagay na hindi bagay sa iyo?" Sinulyapan ng kalbo si Harvey, at may paghamak ang mukha nito. Maraming pagkakataon na ang mga nakikialam sa mga gawain ng iba ay namamatay ng kakilakilabot. Sumenyas ang kalbo sa mga tauhan niya at sinuntok ng tatlo si Harvey na halatang gusto siyang turuan ng leksyon. Gayunpaman, medyo malapit na sila nang humakbang pasulong si Harvey. Simpleng galaw lang iyon, pero natigilan ang babaeng umiinom ng kape bago sumigaw, "Baldy! Ingat!" Agad ding nabasa ng pawis ang kalbo. Masyadong mabilis si Harvey. Hindi niya akalain na may taong makakagalaw ng ganito kabilis. Bago pa man siya maka-atras ay humarap na sa kanya si Harvey at sinampal siya. Sampal. May malakas na sampal, at natamaan na ng kamay ni Harvey ang mukha niya. Bumagsak ang ulo ng kalbo sa lupa, agad na umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Hindi na pinansin ni Harvey ang nangyari at pasimpleng itinapat ang paa sa ulo ng kalbong lalaki, na nadurog sa ilalim ng kanyang talampakan. Sapat na ang eksena para patahimikin ang lahat ng naroon. Naramdaman nilang lahat kung gaano ka-dominante si Harvey. Hayaan mo siya. Ikaw bastard, may death wish ka." Ang mga lalaking nakaitim ay bahagyang natigilan, pagkatapos ay napagtanto kung ano ang nangyari. Inilabas nila ang kanilang sandata at tumakbo, na gusto siyang patayin. Tumayo din ang babae at naglabas ng pistola sa ilalim ng coffee table.
Binuksan niya ang safety lock at lumakad na may malamig na ekspresyon. Samantalang ang kalbo na inaapakan ay nakatitig kay Harvey. "Likaw bastard, how dare you touch me? Alam mo ba kung sino ako? May impluwensya ako sa buong Grand City. Sino ka sa tingin mo? Gusto mo bang patayin ko ang buong pamilya mo?" Nang maalala ng lalaki na inalalayan siya ng isang mahalagang tao, lalo siyang naging mabangis. "Bibigyan kita ng 3 segundo. Hayaan mo iyuko sa akin ang iyong tuhod. Pagkatapos nito, baliin mo ang kamay mong sumampal sa akin at ang paa na umaapak sa akin. Kung hindi, ipaparamdam ko sa iyo na patay ka na." Kinawayan iyon ng babaeng may hawak na pistola, na nagyayelo ang ekspresyon. "Pinapayo ko sa iyo na malaman kung ano ang mabuti para sa iyo, binata. Kung hindi, hindi ito makakabuti sa iyo." Hindi man lang siya nag-abalang tumingin kay Harvey. Tumango si Harvey. "Sige, gusto mong bitawan ko siya, gagawin ko. Gusto mong baliin ko ang isang kamay at paa, gagawin ko." Kalmadong binali ni Harvey ang kamay at paa ng kalbo sa pamamagitan ng pagtapak sa kanila, at pagkatapos ay sinipa siya. Bang! Sinipa sa ere ang kalbong lalaki at agad na bumagsak sa harapan ng babae. Siya ay nasa matinding sakit, at namimilipit habang siya ay nanginginig. Halatang hindi niya maintindihan kung bakit walang nagawa ang mga pagbabante niya at inatake pa rin siya ni Harvey. Nang makita ni Mrs. Hoffman kung ano ang nangyari, nagpakawala siya ng nakakatakot at malamig na ngiti. Ito ang gusto niya, bastos. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng lalaking nakaitim at lahat ay sumugod kay Harvey gamit ang isang punyal. Mukhang kaya niyang lumaban si Harvey, ngunit sigurado sila na ang isang tao ay hindi mananalo sa laban kapag nalampasan ang bilang. Gagamitin nila ang kanilang mga numero para patayin si Harvey. Sampal, sampal, sampal. Hindi na sila hinayaan ni Harvey at agad na sinampal ang mga lalaking nakaitim. Hinampas niya silang lahat sa lupa ng tig-iisang sampal. Simpleng sampal lang pero pinamaga ni Harvey ang mga mukha nila at sinira ang tiwala sa sarili. Hindi nila maintindihan kung paano sa kabila ng pagiging balingkinitan, hindi sila kalaban ni Harvey ng husto. Kalimutan ang tungkol sa paghihiganti. Hindi man lang nila naiwasan ang isang sampal mula kay Harvey. Agad na itinutok ng babae ang kanyang baril kay Harvey at malamig na tumikim. "Ikaw na walang utak, tanga. Hindi mo maintindihan kung sino ang tinawid mo at kung anong krimen ang ginawa mo." Sampal. Bago pa siya makatapos ay humarap na sa kanya si Harvey at sinampal din siya. Siya ay sumigaw, itinapon sa himpapawid, at ang kanyang likod ay bumagsak sa pintuan ng isang SUV. Sinubukan niyang gumapang pataas, nagbabalak pa ring magpuntirya at magpaputok. Sampal. Muling humarap sa kanya si Harvey at binigyan siya ng isa pang sampal. Kinilig siya at agad na binitawan ang baril sa kamay niya. Puno ng panghihinayang, nagngangalit siya at pinandilatan si Harvey, at ipinagpatuloy ang pagbabante sa kanya. "Ako si Calanthe Saban ng Platinum Casino. I dare you to touch me again." Sampal. Kalmadong sinampal ulit siya ni Harvey. Sa pagkakataong ito, sapat na ang hirap na naramdaman ni Calanthe na ang balat sa kanyang mukha ay naghiwa-hiwalay. "So, what if I did? Napakalakas ba ng Platinum Casino?" Nang inag si Calanthe at sinabing, "Ang boss namin ay..." Sampal. Sino ang nagmamalasakit sa iyong boss? Sinampal ulit ni Harvey si Calanthe. Sa pagkakataong ito, sapat na iyon para mawalan siya ng malay. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Clarion. Kung ikukumpara kina Veda at Alexei, si Clarion ay isang lokal ng Grand City at ito rin ang kanyang teritoryo. Miyembro siya ng mga social circle dito. Mas madali at mas mabilis kung hahawakan ni Clarion ang mga bagay-bagay at makakuha ng mas maraming balita. Pagkatapos, dinala ni Harvey si Mrs. Hoffman sa Longman Training Hall at inayos na manatili siya sa isa sa mga courtyard. Nakuha pa niya ang silver elixir para sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, si Mrs. Hoffman ay emosyonal na hindi matatag. Ang paraan ng pagtingin niya kay Harvey ay kung minsan ay nagpapasalamat at kung minsan ay puno ng takot.
Alam ni Harvey na malamang na nakaranas siya ng maraming pagkabigla sa maikling panahon, kaya't hindi siya makakakuha ng anumang mga sagot mula sa kanya. Sa halip, hinintay na lang niya na kunin ni Clarion ang impormasyon bago gumawa ng anumang plano sa hinaharap. Makalipas ang halos 1 oras, sa wakas ay dumating si Clarion sakay ng isang Mercedes G-Wagon at huminto sa entrance ng Longmen Training Hall na parang nagmamadali. Hindi man lang siya huminto para uminom, at mabilis siyang lumapit kay Harvey at bumulong, "Mr. Representative, bakit bigla kang tumawid sa Platinum Casino? That's the Jackson's territory. Platinum Casino's boss is Camilla, Sylvan's mother. Dahil sa nangyari sa kanya, she's already planning to come after you. At ngayon, direktang tinatawid mo siya." Kabanata 775. Camilla, sabi ni Harvey sabay ngiti ng malapad. Parang pangalan ng isang ordinaryong may bahay. May espesyal ba sa kanya? Naningkit ang mga mata ni Clarion bago sinabing, "Si Camilla ay isa sa malalayong kamag-anak namin. Noong bata pa siya, tinawag siyang Queen Bee. Bata pa lang daw siya, ang dahilan kung bakit siya lumaban ay para gawing utusan niya ang mga kalaban. Kung may kriminal na underworld ang Grand City, si Camilla ang magiging reyna ng underworld na ito. Nalinis ko na ang paradahan ng sasakyan, kaya malamang hindi pa alam ng Platinum Casino kung ano ang nangyari. Gayunpaman, napakaraming contact ni Camilla sa Grand City. Hindi magtatagal bago niya malaman na ikaw iyon." Saglit na nag-alinlangan si Clarion bago nagpatuloy, "Mr. Representative, while you're very strong, Camilla just too much of a pervert. Feeling ko magkikita na kayong dalawa. Alinman sa makahanap ka ng paraan para makipagpayapaan sa kanya, o magtago ka. Kung magiging magkaaway kayo, hindi siya titigil hanggat hindi namamatay ang isa sa inyo." Kitang-kita na pagkatapos ng napakaraming karanasan, may kakaibang nararamdaman si Clarion kay Harvey. Hindi niya gustong tawaging isa sa mga kaibigan o kaalyado ni Harvey, ngunit ayaw niyang mahulog si Harvey sa kailaliman ng Grand City. Kaya naman, hanggat maaari, pakiramdam niya ay dapat niyang bigyan ng kamay si Harvey. Si Harvey ay walang kibo, gayunpaman. Nagkibit-balikat lang siya at sinabing, "It's pointless. Ngayong nanalo na ako ng karapatan sa lahat ng 3 bulwagan, gusto ko man o hindi, kailangan ko siyang harapin. Kahit na hindi ako pumunta at guluhin si Sylvan, hindi ako pababayaan ni Camilla. Walang posibilidad ng kapayapaan, maliban na lang kung sumuko na lang ako." Sa isang paraan, tinulungan ako ni Hale at ng kanyang asawa. Marami akong mga pagkukulang, ngunit may isang bagay na lagi kong gagawin upang bayaran kahit ang pinakamaliit na gawa ng kabaitan sa lahat ng mayroon ako. Kalimutan ang tungkol sa mga tauhan ni Camilla na sila lang ang nandoon. Kahit na nandyan siya, tutulungan ko rin siya. Kalmado si Harvey. Tumingin sa kanya si Clarion, saka bumantong hininga. Naisip niya na maaari niyang payuhan si Harvey ng ilang salita, ngunit pagkatapos maalala ang nangyari kanina, naunawaan niya ang lahat. Ang isang tulad ni Harvey ay hindi magbabago sa kanyang tunay na layunin dahil lamang sa may nagpayo sa kanya. Ang pagpapayo sa kanya ay walang kabuluhan. Magsisimula pa nga si Harvey ng stream para ipahiya ang isang tulad ni Dan. Malapit na niyang ipahiya si Dan ng lantaran. Ang isang tulad ni Camilla ay walang halaga kay Harvey. At pagkabalik ni Wenzel, si Harvey ang itinuring na magiging manugang niya. Bago inilagay ng lahat ng panig ang kanilang mga card sa mesa, sino ang magiging sapat na matapang upang hayagang atakihin si Harvey? Gaano man kagalit at pagkairita si Camilla, ang pinakamagagawa niya ay ang pagkanalaban kay Harvey. Hindi siya maglalakas loob na hayagang salakayin siya. Sa pag-iisip nito, muling bumantong hininga si Clarion. Alam niyang sa totoo lang, medyo close na sila ni Harvey. Sa halip na sabihing nag-aalala siya kay Harvey, mas nag-aalala siya tungkol sa kanyang mga benepisyo. Sige, enough talk, putol ni Harvey habang iniiba niya ang usapan. Bakit ang isang tulad ni Camilla ay magiging interesado kay Hale? Kahit na minsan siyang martial arts prodigy, ano? Don't tell me isa sa 7 families of Grand City ay interesado sa kanyang martial arts manuals.
Halatang nag-aalangan ang ekspresyon ni Clarion. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya makapagdesisyon. Gayunpaman, hindi siya pinilit ni Harvey. Harvey calmly reasoned, "If it's something you can say, say it. Pero kung hindi mo kaya, manahimik ka na lang. Hindi kita pipilitin pagdating sa mga ganitong bagay." Napabuntong hininga si Clarion. Hindi naman sa hindi ko masabi. Ito ay nagsasangkot lamang ng napakaraming tao. Ito ay lubhang komplikado. Nag-aalala ako na hindi ka makakaakyat dahil napakalalim nito. Mahinahong sagot ni Harvey, "Don't worry. Kalimutan ang tungkol sa Grand City. Ilang bagay sa mundong ito ang maaaring mag-alala sa akin na ito ay masyadong komplikado." Ngumisi si Clarion pero bumulong pa rin. "Diretso ako. Lahat ng sinasabi ko sa iyo ngayon ay hindi mapapatunayan ng anuman. Kailangan mong magpasya kung aling bahagi ang paniniwalaan mo at aling bahagi ang hindi." Nagkibit balikat si Harvey bago personal na nagsalin ng isang tasa ng kape para kay Clarion. Tapos, nagkunwari siyang curious at sinabing, "Fine. Hayaan mong marinig ko." Huminga ng malalim si Clarion at sinabing, "Alam mo kung paano pumunta si Hale sa Country Edgefield Sanctuary." Pagkatapos, nilikha niya ang pamamaraan ng Progna Feast. Gayunpaman, hindi iyon nakakagulat. Normal para sa mga martial artist na lumikha ng kanilang sariling pamamaraan. Gayunpaman, ang problema ay ang huling kabanata ng pamamaraan ng Progna Feast ay tinatawag na Chapter of Ascension. At least, iyon ang narinig ko. Sinasabing naglalaman ito ng mga lihim kung paano papayagan ang isang tao na maabot ng tama ang pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Sinasabi rin na ang Ascension Chapter ay hindi isang bagay na nilikha ni Hale, ngunit ito ay isang lihim na natutunan ng isang predecessor sa bansa habang siya ay nagninilay-nilay. Napasinghap si Clarion sa paghanga ng marating niya ang bahaging ito. Para sa mga elite na umabot na sa antas ng tunay na mandirigma, ang tanging pinagsusumikapan nila ay maabot ang pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Ngunit kung paano maabot ang pagkakaisa na ito, kung paano lumakad sa landas na ito, walang sistematikong paliwanag tungkol dito. Natural, nang isulat ni Hale ang tinatawag na Chapter of Ascension, nakuha niya ang atensyon ng hindi mabilang na mga elite. Ang dahilan kung bakit siya nahulog mula sa biyaya ay nauugnay din sa kabanata ng pag-akyat sa langit. Humigop ng kape si Clarion na may maputlang ekspresyon. "Kung ako ang tatanungin mo, ang masasabi ko lang ay may death wish si Hale. May akda siya ng ganito sa kabila ng kanyang mga limitasyon. Siya ay halos nagpinta ng isang target sa kanyang likod." Tumango si Harvey, at alam na alam niya ang logic na iyon. Si Hale ay nagkasala ng pagkakaroon ng isang bagay na masyadong mahalaga. Ang kanyang kainosentehan ay walang kahulugan dito. Hindi mahalaga kung talagang gumawa si Hale ng isang bagay na magpapahintulot sa isa na maabot ang pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa sandaling ang balita na siya ang may akda ng kabanata ng pag-akyat ay nakarating sa pandinig ng napakaraming elite, lahat sila ay magiging mausisa kung ito ay epektibo o hindi. Lalo na yung true warriors na hindi man lang malaman kung saan magsisimula. Nang makita ni Clarion ang ekspresyon ni Harvey, nagkibit balikat siya. "Siyempre, tsismis lahat ito. Wala akong patunay kung gaano ito katotoo." Pagkatapos, mahinahong sinabi ni Harvey, "Tama na ang tsismis na ganyan. Hindi mahalaga kung ito ay isang tsismis, hindi na muling maipapakita ni Hale ang kanyang sarili. Kung tama ang pagkakaalala ko, isa ring true warrior elite si Dan, tama. Hindi ba siya interesado sa Chapter of Ascension na ito? Wala ba siyang kinalaman dito?" Tanong ni Harvey nang may maalala pa siya. Napangisi si Clarion. "Well, paano ko ito ilalagay? Siyempre, lahat ng nagsasanay ng martial arts ay magiging interesado sa kabanata ng pag-akyat. Ang isang tao ay magiging halos hindi magagapi kapag ang isa ay makatuntong sa antas na iyon. Kapag ang isang tao ay umabot sa yugtong iyon, ang lahat ng pamumulitika at mga pekana ay magiging walang kabuluhan, dahil ang mga ito ay wala bago ang ganap na kapangyarihan." Gayunpaman, bumantong hininga si Clarion. Sa kasamaang palad, hindi agad-agad na maging master pagdating sa martial arts.
Ang kabanata ng pag-akyat ay talagang isang bagay na lubhang kapaki-pakinabang, ngunit nagdudulot din ito ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Maliban kung ang isang tao ay nagtataglay ng matinding kapangyarihan, ang mga may hawak nito ay aatakihin ng iba. Hindi lamang ito nalalapat sa Grand City. Kahit na ang isa ay nasa labas ng Grand City, magkakaroon ng hindi mabilang na mga paksyon at elite na naghihintay na hulihin siya. Hindi kakayanin ni Dan ang isang bagay na ganoon. Para sa kanya, mas mahalaga na maging young master muna siya ng Grand City at pagkatapos ay maging pinuno. Gusto niyang iwasan muna ang lahat. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang kabanata ng Ascension ay ginawang halos maalamat sa epekto nito. Walang nakakaalam kung iyon ang buong katotohanan. Masasaktan lamang ang kanyang sarili kung gagawa siya ng hakbang upang sakupin ito bago kumpirmahin kung ito ay talagang epektibo. Sa kasalukuyan, ang tanging dahilan kung bakit gagawin ng Platinum Casino ang kanilang pagkilos ay marahil dahil gusto muna nilang magtanong tungkol dito. Ngunit naniniwala ako na si Camilla ay hindi magiging ganoon katanga, na gustong angkinan ng kabanata ng pag-akyat para sa kanyang sarili. Sa paghusga mula sa kanyang personalidad, naniniwala ako na malamang na gusto niyang gamitin ito laban sa isang tao o ibenta ito sa mataas na presyo. Tapos, curious na sinabi ni Harvey, speaking of which. Dahil Hoffman ang apelyido ni Hale at miyembro ng Country H, huwag mong sabihin sa akin na kamag-anak siya sa isa sa nangungunang 10 pamilya, ang mga Hoffman ng Holcomb. Tumango si Clarion. Dati siyang tagapagmana ng mga Hoffman ng Holcomb. Ngunit pagkatapos ng nangyari, pinalayas nila siya. Sa ibabaw, ang mga Hoffman ng Holcomb ay hindi makikipag-ugnayan sa kanya. Kahit na muling magpakita si Hale at mahulog sa kamay ng Platinum Casino, mawawala ng kabuluhan ang lahat. Tumango si Harvey. Naiintindihan na ang Hoffmans ay hindi gagawa ng anumang mga galaw. Iyon ay dahil sa sandaling gawin nila. Ito ay katulad ng pagsasabi sa buong mundo na ang kabanata ng Ascension, kay Hale na isinulat ay tunay. Ang hindi paggawa ng anuman ay ang pinakamahusay na proteksyon na kaya nilang ibigay kay Hale. Ipinagpatuloy ni Clarion, ito ay isang bagay na kahit ang pamilya ni Hale ay hindi handang makialam, kaya mas mabuti kung hindi mo gagawin. Sa ibabaw, ang Platinum Casino ay ang gumawa ng gawa. Ngunit sino ang nakakaalam kung sino pa ang nasasangkot? Alam kong minsang natulungan ka ni Hale, ngunit nabayaran mo na siya sa pamamagitan ng pagprotekta sa kanyang asawa. Sa tingin ko mas mabuting huwag mo siyang pansinin sa ngayon. Kung hindi, walang makakapagligtas sa iyo kung masyado kang pupunta sa malalim. Inilagay ni Harvey ang kanyang mga kamay sa likod niya. Ang dahilan kung bakit lalaki ang isang lalaki, ay dahil nasusuklian natin ang kabutihang ipinagkaloob sa atin. Kung hindi ko papansinin si Hale, sino ang tutulong sa akin kapag may problema ako sa hinaharap? Tagumpay man ito o hindi, mailigtas man siya, dapat nating subukan, tama ba? Vroom! Nang palubog na ang araw, dahan-dawang huminto ang isang Mercedes-Benz G-Class sa harap ng Platinum Casino. Labis natutol si Clarion kay Harvey na gustong tulungan si Hale, ngunit sa huli, hindi pa rin niya napigilan ang pagpilit ni Harvey. Wala siyang choice kundi dalhin si Harvey para makita si Camilla. Ito ay dahil talagang sinadya ni Clarion si Harvey. Gaano man ang hitsura nito, si Harvey ay napapaligiran ng mga kaaway mula nang dumating siya sa Grand City. Sa ganitong sitwasyon, umaasa si Clarion na may natitira pang kaaway si Harvey. Hindi bababasa, dapat silang magkaroon ng isang pag-uusap bago pumunta para sa bawat isa sa lalamunan. Siyempre, walang pag-asa si Harvey na anumang bagay ay makakamit sa pamamagitan ng pakikipag-usap. Gayunpaman, nang makita niya kung paano siya iniisip ni Clarion, naniwala siya na dapat niyang subukang makilala ang maalamat na Queen Bee Camilla at tingnan kung talagang mapag-usapan nila ang mga bagay-bagay. Gumaan din ang pakiramdam ni Clarion nang makitang handang makipag-usap si Harvey. Inanyayaan pa niya si Neve na pumunta rin doon, umaasang masusugpo nila ito sa lalong madaling panahon bago pa mawalan ng kontrol. Maya-maya, bumaba na silang lahat sa sasakyan at pumunta sa unahan.
Bago pa man sila makapasok sa kasino ay nakita na nilang lahat ng nag-uusap doon ay galing sa matataas na klase. Wala sa kanila ang mga karaniwang tao. Ang kapaligiran ay amoy ng kayamanan at kapangyarihan. Ang sinumang normal na tao na pumasok sa isang lugar na tulad nito ay mararamdaman na wala sa lugar, kung hindi man ay tahasang tumakas mula dito. Halatang pamilyar si Clarion sa lugar na ito. Matapos maiparada ang kanyang sasakyan, dinala niya si Harvey at ang iba pa sa isang entrance para sa VIP. Gayunpaman, ang pasukan na karaniwang bukas para sa kanya ay kasalukuyang sarado. Isang matangkad na babae na nakasuot ng uniforme ay ngumiti at inilahad ang kanyang kamay, na nagpatigil sa kanila. Paumanhin, pero private venue ito, hindi ka maaaring pumasok ng walang imbitasyon. Habang ang kanyang ngiti ay tila banayad at maliwanag, ang pahiwatig ng lamig at pangungutya ay malinaw sa lahat. Private venue, walang entry kung walang imbitasyon. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Clarion. Ramdam niya ang pagtaas ng init ng ulo niya na para bang ipinahiya siya sa publiko. Humakbang siya at sinabi sa mahinang boses, "Madalas kong pinupuntahan ang lugar na ito buwan-buwan, at ginagamit ko ang pasukan na ito sa lahat ng oras. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong mga VIP? Para sa isang tulad ni Clarion, talagang nakakahiya ang pinigilan ng isang katulong lamang." Sa sobrang galit niya ay muntik na niyang sampalan ang babaeng nasa harap niya. Gayunpaman, ang kanyang kalamigan ay nagpapigil sa kanyang galit sa huling sandali. Samantala, ang nakaunipormeng babae ay simpleng nakangiting sabi habang kinakaharap ang galit ni Clarion, "Pasensya na po Mr. Parker." Gayunpaman, nagbigay ng bagong utos ang ginang. Mula ngayon, ang membership para sa Platinum Casino ay binago. Ang may member card lang ang maaring pumasok. Kung wala ka, maaaring hindi ka makapasok, kahit na nakapunta ka na dito o hindi. Ang bawat member card ay maaari lamang magdala ng 5 bisita sa kasino. "You may not bring more than that," nakangiting sabi ng nakaunipormeng babae. Gayunpaman, may bahid ng panunuya sa makikinang ng ngiti niyang iyon. Binigyan siya ni Clarion ng isang mapait na ngiti. "Sigurado ka bang ganito ang gusto mong laruin? Sigurado ka bang gusto mo akong pigilan sa pagpasok? Gusto mo pa bang mabuhay?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang babae ay kumikinang kay Clarion at sinabing, "Alam ng lahat kung sino ka sa Grand City, Ginoo. Ang pangalan ko ay Jade Bierstadt, at ako ang iyong pinakamalaking tagahanga. Kahit na fan ako, kailangan ko pa ring sundin ang mga patakaran dito. Masama sa lipunan kong lahat ay basta na lang lalabag sa mga patakaran, di ba? Sa madaling salita, hindi dahil may laban ako sa iyo. Ngunit ito ay dahil wala akong pagpipilian dahil ito ang aking tungkulin. Since I'm making a living here, I need to perform my duties to earn my salary, tama? Kaya, mangyaring patawarin kami at ipakita sa amin na mga manggagawa ang ilang awa. Ngunit kung kailangan mong baliwalain ang mga patakaran dito, natatakot ako na wala akong pagpipilian." At pagkatapos, marahang ipinalakpak ni Jade ang kanyang mga kamay. Isang grupo ng men in black ang dahan-daang lumabas sa VIP passage pagkatapos noon. Nagkaroon din ng ilang mga tunog ng pag-click mula sa mataas na lugar sa dikalayuan, habang nagsimulang iparada ng ilang lalaki ang kanilang mga sniper rifles. Ang Platinum Casino ay tunay na nagpakita ng kanilang kahusayan ngayon. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Mabilis niyang natukoy na kung ito man ang mga sniper o ang men in black na nasa harapan niya, walang sinuman sa kanila ang maaaring gumawa ng anuman sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling nagsimula silang gumawa ng isang hakbang, maaari lamang niyang protektahan si Neve. Para kay Clarion, well, kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Mula doon lamang, naniwala si Harvey na mas mabuting huwag piliin ang karahasan sa panahong ito. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagsalita si Harvey at pinananatili ang isang cool na ekspresyon, at hinahayaan lamang si Clarion na gawin ang anumang gusto niya.
Naging madilim ang ekspresyon ni Clarion habang dahan-dahan niyang sinabi, "Labag ba ito sa akin? O ito ba ay ipinataw sa lahat?" Nang maalala ni Clarion na narito siya upang makipagpayapaan, pinigilan niya ang kanyang galit. "Nalalapat ito sa lahat, hindi lamang sa iyo." Ayon sa ginang, ang lahat ay nagiging komplikado kamakailan sa Grand City. Kahit sino ay maaaring magpanggap na isang VIP, at ang mga tulad namin na hindi makilala ang mga ito ay maaaring madaling makapaglinlang. Kaya naman wala kaming choice kundi gawin ito. Gusto naming maging responsable para sa kasino gayon din sa lahat ng aming mga bisita. Sa oras na ito, tila may naalala si Jade at sinabing, "Tama. Dahil wala kang card ng miyembro, may ilang mga kinakailangan na kailangan mong matugunan ng maaga. Una, kailangan mong magbigay ng criminal background check mula sa peacekeeping agency upang patunayan na hindi ka nakagawa ng anumang krimen. Pangalawa, kailangan mong magbigay ng proof of assets mula sa isang financial group ng Grand City. Pangatlo, kailangan mo ng mga rekomendasyon mula sa 3 kasalukuyang miyembro. Kapag naihanda mo na ang lahat, kakailanganin mong mag-apply para sa pag-aproba sa pamamagitan ng aming departamento ng PR. Personal na susuriin at aaprubahan ng aming lupon ng mga direktor ang iyong aplikasyon. Gayunpaman, karamihan sa mga miyembro ng board ay wala sa Grand City, kaya bihira silang magkaroon ng anumang mga pagpupulong taon-taon. Wala kaming pagpipilian kundi hilingin sa iyo na maging mapagpasensya, at wala akong maipapangako kung kailan maaaprubahan ang iyong card. Malinaw na ipinaliwanag ni Jade ang lahat, ngunit ang bawat kondisyon ay hayagang nakakahiya kay Clarion. Kung ang isang tulad ni Clarion ay talagang dadaan sa pamamaraang ito para sa isang tinatawag na member card, kung gayon maaari niyang kalimutan ang tungkol sa pagpapanatili ng anumang dignidad sa Grand City. Ngumiti si Harvey at walang sinabi. Kahit na ang isang hangal ay masasabi na ito ay nakatarget kay Clarion. Walang tanong tungkol dito. Ang napilitang bumaba si Sylvan habang pinalitan siya ni Clarion ay sapat na para makuha ang galit ng Queen Bee. Ginawa niya ito para ipahiya si Clarion. Kabanata 7100. Bawat salitang narinig ni Clarion mula kay Jade ay lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon. Nang matapos ay halos gusto ni Clarion na tadyakan ang babae kahit na pinipigilan nito ang galit. Nang sasampalan na sana ni Clarion si Jade ayon sa nararapat, pinigilan siya ni Neve. Pagkatapos ay kinuha ni Neve ang isang gintong card mula sa kanyang Hermes handbag at ibinigay ito kay Jade. "May member card ako. Ito ang card na binigay ng madam mo sa akin noong unang itinatag ang Platinum Casino. Naniniwala akong tatanggapin mo ito." Hindi kailanman binigyang pansin ni Neve ang card noong una niyang natanggap ito at itinago lamang ito sa kanyang handbag. Hindi niya inaasahan na may pakinabang ito ngayon. Ito ang isa sa 50 member card na ibinigay ng kasino sa simula. "Sinabi sa akin na ito ay nagbibigay sa akin ng pinakamataas na pribilehiyo. Hindi mo ito tatanggihan, di ba?" Habang nakangiti si Neve, malamig at malupit ang kanyang mga salita. "Kung ayaw mo pa rin, maaari kong ipagpalagay na ang Platinum Casino ay may problema sa fosters ng Universal Sect. Pagkatapos ay isusumbong ko ito sa aking lolo." Huminga ng malalim si Clarion. Habang si Neve ay isang babae, siya ang nag-iisang inapo ng pamilyang Foster. Sa maraming mga sitwasyon, ang kanyang mga salita ay may higit na bigat kaysa sa kanya. Nang marinig siya ni Jade ay natigilan siya. Hindi niya inaasahan na si Neve pala talaga ang may tinatawag na member card. Walang ganang kinuha ni Jade ang card at tiningnan ito ng mabuti bago ito tingnan gamit ang scanner sa reception desk. Noon lamang siya nagpahayag ng kalahating pusong ngiti at sinabing, "Miss Neve, ang iyong card ay talagang isang member card na may pinakamataas na pagkakasunod-sunod. Maaari kang magdala ng 4 na bisita sa iyo, at ang diskwento ay ilalapat sa lahat ng iyong mga gastos." Noong una ay gusto ni Jade na ihiwalay si Clarion at pigilan siya sa pagpasok, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang tumahimik kapag walang malinaw na mga panuntunang nakasulat tungkol doon. Not to mention, talagang mataas ang status ni Clarion.
Habang magagamit niya si Camilla para pahirapan si Clarion, hindi siya maglalakas loob na tumawid sa linya. Nakahinga ng maluwag si Neve at sinabing, "Let's go, then." Isang nakakatakot na ngiti ang ibinigay ni Clarion kay Jade bago itinuro ang dalawa sa kanyang mga bantay. Pagkatapos, silang lima ay pumasok sa Platinum Casino ng walang harang. Nang nilagpasan na nila si Jade, ginawaran siya ni Clarion ng nakakakilabot na kilos. Napangiti si Jade nang makita ito. Halatang hindi siya naabala sa ginawa ni Clarion. Pagkatapos maglakad-lakad sa Platinum Casino, pinamunuan niya ang grupo sa rooftop ng casino. Medyo maluwag ang rooftop na may maraming bahagyang nakapaloob na mga istruktura pati na rin ang mga artificial na burol at batis. Dahil sa taas nito, madaling tumingin sa ibaba sa maraming distrito ng Grand City. Ang lahat ng nakikita nila ay isang nakasisilaw na pagpapakita ng karangyaan at pagkabulok. Mula sa isang tiyak na anggulo, ang lugar na ito ay mas maunlad pa kaysa sa Mordo at Walsing. Sa isang patio sa rooftop, 12-dosenang mga lalaki at babae na may mararangyang damit ang nag-uusap. Nakapalibot sa kanila ang mga elite na may nakaumbok na templo at masiglang mga mata. Silang lahat ang tinaguri ang mga personal na gwardya na responsable sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga VIP dito. At sa mga anino, marami sa kanila ang nakatago na may mga crossbow sa kanilang mga kamay. Malinaw na nag-aalala sila na hindi sinasadyang makapinsala sa iba, hindi dahil ang paggamit ng mga baril ay makakakuha ng labis na atensyon sa kanila.